sinulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan itong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutan ay pawang mga Diyos-Diyosan. Ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalunbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taot kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kitongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit tumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa araw na ito, ang unang araw ng Bear Months. Kaya nga po, medyo may konting kiliti na at saya ang ating damdamin dahil tama lang po na sa simula ng bawat buwan ay tayo'y nagpapasalamat sa mga biyayang ating tinanggap noong nakaraang buwan, Agosto. Ganon din naman ang ating pagpapasalamat na tayo ay sumampa pa sa panibagong buwan at hinihiling natin sa Panginoon ang patuloy na kanyang paggabay at pagpapala para sa buwan na ito. At kaya nga't maganda na sa pagsisimula ng bawat buwan, meron tayong positive vibes, ika nga. Positive in the sense na yung tinatawag na attitude of gratitude, nang may pasasalamat sa ating puso. Nang sa ganon, hindi po tayo lilisanin o iiwanan ng ating saya at pasasalamat sa Panginoon. At sa ating ebanghelyo, narinig din po natin ang pagsisimula naman ng public life o public ministry ng ating Panginoong Hesukristo, kung saan ang pagsisimula ng kanyang pangangaral, pagtuturo, paggawa ng mga milagro para sa ikabubuti ng kanyang mga tao na kanyang nakakasalumuha ng kanyang kapanahunan. At ito po ay para sa atin din ay isang tunay na magandang balita. Kaya nga po sa pagsisimula ay pinili ng Panginoon na siya ay magbasa sa sinagoga mula sa aklat ni Propeta Isaias, at uulitin ko lamang po ang binanggit ng ating Panginoon, ang kanyang binasa. Sumasa kanya o sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat siya ay hinirang upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Good news po talaga yan. Sinugo siya upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. No? Di po ba't good news yun? So, ang pagdating ng ating Panginoon at ang kanyang pagpapakita sa sangkatauhan ay isang magandang balita para sa lahat, kung saan may kagalingan sa lahat ng mga may sakit, na siya ay magdadala ng kalayaan sa lahat ng mga sinisiil. At hindi lamang po yan sa katawan, dahil sa kaluluwa at ang kondisyon ng sangkatauhan ay tunay na nangangailangan ng isang manunubos, ng isang magliligtas sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. At dito po sa kanyang binanggit, nakita natin ang kanyang misyon. Ito po yung kanyang tinatawag, ito ang kanyang mga gawain. Buti pa po ang ating Panginoon, alam niya ang kahulugan ng kanyang buhay at alam niya kung ano ang kanyang mga gagawin. Tayo po kaya, alam po ba kaya natin ang ating misyon sa buhay? Alam niyo, may kasabihan nga po na ang misyon daw po natin ay hindi ating ginagawa, kung hindi ating tinutuklas. Hindi tayo ang sumusulat ng kung ano ang gusto natin sa buhay, kung hindi ating pagninilayan at tatanungin sa Diyos, Lord, ano nga po ba ang nais ninyong gawin ko? Ano nga po ba ang aking misyon sa buhay? At mapapansin po natin dito sa binanggit ng ating Panginoon na ang kanyang misyon bilang tanda ng kung ano nga ang tunay na ninanais sa atin ng Panginoon ay hindi pang sarili. Lahat ng kanyang gagawin ay para sa ikabubuti ng ibang tao. Nawa po, ganun din po ang ating misyon sa buhay. Hindi lamang po pagpapayaman o pagpapaganda ng sarili o pagpapaunlad ng ating sariling buhay, kung hindi higit sa lahat na meron tayong paglilingkod, nakakatulong, nagiging mabuting halimbawa at mabuting balita tayo ng Diyos sa ating kapwa. Yan po siguro ang talagang tawag sa atin ng Diyos dito sa buhay. Ngunit, ang pagsisimula po ng misyon ng ating Panginoon, ng kanyang paggawa, ay hindi lamang good news. Meron din pong hindi maganda at malungkot. At yun nga po, yung kanyang sariling mga kababayan sa Nazaret na nakarinig mismo sa kanya, ay hindi siya tinanggap. Isa po sa pinakamalungkot na binanggit dito sa ebanghelyong dito, ay siya ay itinaboy. Ang laking pagkasayang po nun, na sa harap na nila ang manunubos, kapiling na nila ang Diyos. Imbes na sila ay tumalon sa saya, itinaboy pa nila ang ating Panginoon.
Nawa po tayo po ay laging maging bukas ang mata, ang ating kalooban, ang ating isip sa presensya ng Panginoon sa atin. Nang sa ganun hindi naman po natin masayang ang mga biyayang ipinagkakaloob niya sa atin. Mga kapatid, sa Ebanghelyong ito ay dalawang bahagi po ang ating natutunan. Una ay ating misyon sa buhay, nawa ay tulad ng misyon ng ating Panginoon. At pangalawa ay maging laging gising nang sa ganon kapag dumalaw sa atin ang presensya ng Diyos, ating siyang makikita at ating siyang tatanggapin. Amen.